Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga papi, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Pumabati ng magandang umaga around Middle East. Magandang tanghali po sa atin sa Pilipinas. Panibagong reaction video po natin dito sa ginawa ni Jonathan na ang kumbaga ang pagpunta niya doon kay sa bahay ni Tinkin Body na walang kaalam-alam si Tinkin Body dito. So bago po natin umpisahan, para sakali pong hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pag-subscribe ng ating munting bahay dyan at pindot na rin po ng notification bell para updated tayo lahat sa akin mga nire-reaction ng video dito sa Kabisnes Official, Papa Lens TV. Well mga kabisnes, nakita naman natin na maraming nakapanood tungkol nga dito sa kay Jonathan, at alam naman po natin itong pangungugali ni Jonathan. Kumbaga itong pangungugali ni Jonathan ay sila na nga ang tinutulungan. Siya pa ito ang may gahanang magsasabi ng hindi maganda. So andun na nga, napunta siya doon kala pinunong kabisnes, napunta siya doon sa bahay ni Tinkin Body na kumbaga ay naglabas ng kanyang sama ng loob, naglabas ng kanyang pagrereklamo doon kay Tinkin Body. So alam naman po natin itong si Jonathan noon pa naman ito ay ganito na talaga siya. Noon pa naman ito ay wala itong pinagbabago. Hindi pa mga kabisnes, mga kapapi. Kahit naman yung doon pa sila kaila kabisnes ay ganito na yung pangungugali nitong si Jonathan. Never change ang ugali nitong si Jonathan na ito, diba? At ito pa ang sinabi niya doon at ang inireklamo niya ay siya daw ay pumunta kay kabisnes. Kumbaga pumunta na naman siya kasi nga bayaran na naman nito ng bahay nitong inuupahan nila. So mga kabisnes, mga kapapi, kung ikaw ba naman ay walang saltik sa ulo, diba? Paano mo masasabi at paano mo iobliga doon sa tao na dapat ay obligasyon mo? Ikaw ang dapat manindigan doon sa nanay mo at sa pamumuhay ninyo ng nanay mo, diba? So dito kay Jonathan, ang iniisip nitong si Jonathan ay yung bang parang mayroong utang itong kabisnes sa kanya kung siya ito'y magsalita, di ba mga kabisnes? Tingnan na lang po ninyo ang kanyang inasta dito ngayon kay Tinkin Body. Kumbaga pumunta siya doon kay Tinkin Body, doon siya naglabas ng kanyang sama ng loob o ang kanyang pagrereklamo na bakit ka sumama ng labas ng sama ng loob mo. Wala kang karapatan maglabas ng sama ng loob mo dito kay kabisnes, at hindi obligasyon ng pinunong kabisnes ang arugain ka forever sa katigasan ng ulo mo. Tingnan po naman natin mga kabisnes, mga kapapi, alam naman po natin dito na sila ito nakatira sa bahay ni kabisnes noon. Kinunahan na sila ng upahan para malapit doon. Ang ginawa ay umalis pa rin kasi ayaw nga daw nila doon. At yun, pinabayaan at hinanapan ng aura mismo ng upahan ito at pinalipat na naman uli ni kabisnes.
So, yun, obligasyon pa rin ni ka-business yun ang nagbayad doon. Ang gusto lang kasi nitong si pinunong ka-business dito kay Jonathan ay ma-realize niya at maisip niya na hindi obligasyon ng tumutulong ang habang buhay ikaw ay tutulungan. O kumbaga, ito kay Jonathan kasi para kasing ginawa niya na itong si lapin ng family ka business ay katasan niya na lang ng katasan. Ayaw rin na niyang isipin ang obligasyon niya bilang isang anak dito sa nanay niyang si Nanay Marita. So, nakita natin no, yung pagrereklamo niya doon na narinig natin, napanood natin kung ano-ano yung pinagsasabi niya doon na parang paninira sa ka-business ang ginawa niya noon. Kasi ang sarap na talagang nakakaasar na lang talagang panoorin itong si Jonathan kumbaga napakawalang hiya, napakawalang isip, kumbaga saltik yung ewan. Ang laki ng pagkasaltik niya, di ba? Bakit mo iobliga yung dapat obligasyon mo, iobliga mo doon sa taong tumulong, di ba? At kaya naman talaga silang tulungan ni pinunong ka-business hanggang dulo. Kung hindi lang talaga matigas ang ulo nitong si Jonathan. Nakita naman po natin na ang tigas ng ulo at nakapagsalita ng hindi maganda dito kay ka-business. Tingnan po naman ninyo ang ginawa niya pagpunta niya lang doon dito si kay Thinking Body. Anong paninira naman ang kumbaga ay nagsasalita siya na hindi siya nag-iisip na parang yung bang paninira sa ka-business itong ginagawa niya na pagpunta niya dito kay Thinking Body. Oo naman mga ka-business, mga kapapi, kung naalala natin itong nagkasakit si Thinking Body at bumisita sila doon, sila ka-business sa bahay nila ay nakasama itong si Jonathan. So natandaan niya ang lugar nila na iyon dahil ang ayon nga sa kanya ay nung maliit pa siya dito sila nangangalakal ng kanyang kuya. So it means natandaan niya yung lugar na yun kung paano siya pupunta doon kay Thinking Body. Ang mali lang doon talaga, bakit kailangan niya pang magsalita ng hindi maganda doon kay Thinking Body? Yung nagrereklamo siya kung ano-ano ay hindi naman talaga obligasyon nila ka-business yung habang buhay na lang, kasi alam naman ni ka-business ay na hindi etong si Jonathan ay kaya niyang obligahoy kumbaga siya ang may obligasyon dito sa nanay niya, di ba? Hindi ang ibang tao. Pero ito kasi si Jonathan, para kasing pinasa na niya dito kay ka-business ang lahat ng obligasyon na dapat ay sa kanya. Di ba mga ka-business, mga kapapi? So nakita naman po natin kung paano magsalita itong si Jonathan. Kumbaga yung hindi pa nangyayari ang sa isip niya at saka sa pananalita niya ay nangyari na, kumbaga wala pang pangyayari, wala pang nangyari, kumbaga there is no happen, talagang wala pa totally nagha-happen talaga. Pero sa isip at pananalita itong si Jonathan ay nilalabas niya na nangyari na, kumbaga naging past na tuloy ang hindi pa yung future, ginawa niya ng past kasi ganun siyang mag-isip, ganun siya katalentong mag-isip, di ba? Ang lahat ng mga kumbaga he is always thinking about negative things, di ba? Ganun talaga ang taong may saltik sa utak, hindi nag-iisip itong si Jonathan. So ngayon dito sa pagpunta niya rito kay Thinking Body, sa palagay po ba natin ay tutulungan pa rin ito ng ka-business family? 'Di ba? Kung may isip ka at matalino ka, 'di ba? Hindi mo dapat inasa doon sa tao ang obligasyon na dapat ikaw ang kumbaga ikaw ang gampanan, 'di ba?
Dahil nga sa itong si Jonathan, ang hilig lang kasi talaga nito ay yung bang sisisihin pa niya sa kabisnes ang mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya iniisip na siya ang gumawa, kaya nagkalintik-lintik ang kanilang buhay, diba? Kasi kaya naman po natin nasasabi yun, nakikita na natin mga kabisnes, mga kapapi, nandyan sila sa piling ng kabisnes, wala silang problema. Araw-araw naliligo itong si Nanay Marita. At may sahod pa itong si Jonathan. 'Di ba? Kung hindi ka pa namang taong may saltik sa may saltik sa pag-iisip, bakit mo kayang gawin sa taong tumulong sa iyo ang siraan siya? 'Di ba? Kasi dito kasi sa pananalita ni Jonathan na ito ay kumbaga yung nandun na yung paninisi niya, nandoon na yung paulit-ulit niyang ginagawa, paulit-ulit niyang kumbaga paulit-ulit na lang siya nagka ganito, yung bang gusto tapos ayaw na naman. Kumbaga yung pangingisip nitong si Jonathan ay kulang. Kasi ayaw niyang intindihin na dapat siya ang mag-obliga sa nanay niya. Ayaw niyang intindihin kung ano ang dapat kumbaga, yung pang dapat mangyari sa kanila, no? Kasi nakita naman natin mga kabisnes, mga kapapi, ano? Etong si Jonathan, kaya pa naman niyang magtrabaho. Kaya pa naman niyang kumita, no? Ang problema lang dito talaga kay Jonathan, hindi pa nag-happen, hindi pa nangyari sa kanyang isip at panalita. Mangyari na halimbawa, hindi naman ako tatanggapin kasi ganito ako, ganito ako. Kumbaga, napaka-advance ng kanyang thinking, napaka-advance ng mind niya. Pero puro namang negatibo ang kanyang advance na thinking, hindi ba? Kumbaga, hindi pa nag-happen, hindi pa nangyayari, kumbaga, napayari na nitong si Jonathan kung ito ang magsalita. Diba? Kumbaga hindi natin maiisip talaga bang bobo ito o hindi. Kasi tingnan mo naman kung sasagot. Tingnan naman ninyo ang pananalita niya dito kay Thinking Buddy. Ang para bang gusto niyang siraan itong family ka business dahil hindi na nga siya tutulungan. Diba? At saka wala naman yun sa sinabi pa ni Pinunong ka business na hindi na sila tutulungan. Diba? So sila ang may kasalanan ayon dito sa paliwanag nitong si Jonathan. Noong 2023 daw umalis na sila. So ang due date is every 24 magbabayad sila. Pero doon sa bahay nag-inupahan na iyon. Mayroon isang month deposit at saka isang 1 month advance. Kumbaga nagbayad si ka-business doon. So hindi pa sila pwede umalis doon kasi mayroon pang 2 buwan. So ang ginawa nitong si Jonathan ay umalis sila doon, 12 days na daw sila nasa lansangan natutulog. So sino ang may kasalanan? Natural ba? Kasalanan ng ibang tao, kasalanan ng ka-business. Kasalanan mo, Jonathan. Kasalanan mo, ang sarap mong tirisin na parang koto, 'di ba? Kumbaga sa bagay, no, yung mga taong ganito umaasa na lang sa tao, sa bigay ng mga tao, 'di ba? Pwede naman siya, 'di ba? Noong sinabi ni ka-business sa kanya noon, kumbaga ayaw na nila tumira doon na doon siya namimiss kung saan siya nakatira ngayon. So sabi ni ka-business, pwede ka pa naman kahit nandoon ka na, pumasok ka pa rin araw-araw, at binigyan pa rin ito siya ng pagkakataon ni Mr. Ka-business na magtrabaho pa rin siya dito kay Ka-business kahit nandoon na nakabukod na malayo na sila kay Ka-business. Pero ang gusto pa rin ni Pinunong Ka-business, araw-araw pa rin siyang pumasok. Ay yung paggawa ni Pinunong Ka-business yun, nagre-reklamo pa rin siya doon sa pag-uwi niya at kumbaga balikan siya ba? Siyempre hindi kayang iwan ang nanay niya doon kasi nag-iisa nga. So ang ginawa ang pinapaliwag ni Mr. Ka-business sa kanya ay
iwan niya si Nanay Marita doon tapos magtrabaho siya. So 5 o'clock o anong oras man, hindi wala pa namang 5 o'clock or something, papauwiin niya si Ani Pinunong Kabisnes dahil nga walang mag-aalaga kay Nanay Marita. So ngayon, nandito na naman ito kasi due date na naman ito ng pagbabayad nila nitong kanilang inupahan, 'di ba? So kumbaga hindi pa nangyayari nitong para paalisin o wala pang nagsasabi pinapaalis na sila kung kahit kung saan sila nag-uupa ngayon, kung saan sila nakatira ngayon, di ba? Hindi naman natin maiiwasan yon, hindi ba? So, itong ginagawa niya, paulit-ulit na lang, parang sirang plaka itong si Jonathan. Paulit-ulit na lang niya. Kumbaga, siya na pa nga itong tinutulungan, siya pa itong galit. Di ba nakita naman natin kung paano siya magsalita. Galit. Yung baga kahit sinabi ni Tinkin Buddy sa kanya, hindi ka dapat magalit kila ka-business kasi malaki ang tulong nila sa iyo. Kumbaga itong si Jonathan, matauhan lang pag na face to face mo siya. Pagkatapos noon, kumbaga masisira din talaga ang araw mo dito kay Jonathan kung kayo ay mag-uusap ng harap-harapan kasi kahit ano pa ang ipapaliwanag mo sa kanya, ayaw niya yung intindihin. Kahit ano pang sasabihin mo sa kanya na strategy tungkol dyan sa paghawak, kumaga sa paghawak ng pera, paano bubuhayin yung nanay mo kasi obligasyon mo yun, kumbaga parang ganun. Pero ito kay Jonathan, kumbaga umasa na lang sila sa ka-business family sa anumang bagay. Ultimo sa pagkain nila, ka-business pa rin ang may sagot doon. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang ilaw, pati pagkain nila. Pero nagrereklamo pa rin itong si Jonathan na ito. So well, mga ka-business, mga kapapi, wala na tayong magagawa dito sa pangungugali ni Jonathan na ito. At sana naman ay at matauhan na ito at kumbaga yung pagkakamali niya ay dapat ay amin niya, kumbaga. Kasi nagkamali sila dito, doon na sila nakatira, umalis na naman sila, doon sila. Ang ganda ng buhay nila doon sa piling ng family ka-business. Lumayas na naman. Ngayon, nasa kalsada na raw sila natutulog, diba? Sino bang may kasalanan doon? Ang ka-business o itong si Jonathan na may saltik ang utak? So hanggang dito na lang po. Please don't forget to subscribe ka Business Official, Papa Dins TV, and Family Ka Business, at sa aking mga co-reactors, sina Taong Gala Vlog, Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Please Channel, Kalingap Turak, mga PLC Katangay Vlog, Ma'am Inday Okray TV, at Kamix Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi magandang umaga sa atin sa Middle East, magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. So ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi may Allah bless us all, at bira banat lang tayo mga ka-business. See you in my another reaction video. Bye bye po.